DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Biyernes na tayo ngayon, 22 ng Nobyembre 2024. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong BBM pinag-aaralan pa ang pagbibigay ng clemency kay Mary Jane Biloso. Halaga ng piso kontra dolyar, sumadsad sa 59 pesos per dollar. Amarahan ng ilaban ang maigit sa 39 billion pesos na kapand para naman sa 4 na milyong mga benepisyaryo. BP Inday Sara hinamon na dumalo sa House probe sa issue ng confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education. 14 na senatorial aspirants na idineklarang nuisance candidates humirit ng reconsideration. Ilang lugar sa Luzon makararanas ng pagulan epekto ng amihan, pero weather naman inaasahan sa malaking bahagi ng bansa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng mga balita, maulap na papawirin na may kalat-kalat na bagulan ang iiral sa malaking bahagi ng Luzon at Mindanao. Fair weather naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa. Ayon kay Chanel Dominguez ng Pag-asa, ang Northeast Monsoon o amihan pa rin ang makaka-apekto sa extreme northern Luzon. Sinabi pa ni Dominguez na ang amihan at easterlies ang nakaka-apekto ngayon sa bansa. Ayon kay Dominguez, kung malaking bahagi ng Luzon ay patuloy namang makakaranas ng mainit at malinsangang panahon, lalong-lalo na sa dakong tanghali hanggang hapon. Ngunit mataas ang tsansa ng pag-ulan sa hapon at gabi dulot ng localized thunderstorms. Samantalang eastern section ng Mindanao, partikular na ang Davao Region, makararanas na maulap na papawirin na may mga pag-ulan, epekto naman ng Intertropical Convergence Zone. Asahan din ang fair weather sa Palawan, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Nakatas ngayon ang gale warning sa coastal waters ng Batanes, epekto naman ng northeast monsoon. Marami ang nagkakasipon ngayon at usong-uso lalong-lalo na sa medyo may edad na. Lumagapak ang halaga ng piso sa pinakamababang palitan na 59 pesos per dollar. Ito ay matapos na lalo pang humina ng 9 centavos ang piso kontra dolyar mula sa nakalipas na palitang 58.91 per dollar. Bunsod ito ng paglakas ng dolyar laban sa mga global currencies. Ayon sa RCBC Chief Economist na si Michael Ricaport, lumakas ang dolyar sa gitna ng tinatawag nilang geopolitical risk kasunod ng pag-atake ng Ukraine sa Russia gamit naman ng US missiles. Tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas na binabantayan nilang mabuti ang pag-alaw ng piso bagamat hindi pa man ito ikinababahala sa ngayon. Teka muna, wala bang kinalaman dito yung pagbibenta natin ng ating gold reserves? Di ba? Noong nakalipas na Setyembre, malaking bulto po ng gold reserves ang ibinenta ho ng Pilipinas. At yun daw po bilang pananggalang, depensa ho ng Pilipinas sa massive fluctuation ho ng mga foreign currencies, lalong-lalo na ng dolyar. Bakit lalong bumabagsak? Dapat ganito mga panahon ito, matibay-tibay yung dolyar natin dahil sa dami ho ng mga remittances, di ho ba? Saka isa hong problema talaga natin, kaya din humihina po ang ating ekonomiya, ang ating palitan. Wala ho tayong export eh. Humihina ho yung export natin. Ang laki ho ng imbalance sa export natin at saka ng import. Paano namang lalakas ang ating export? Wala na nga tayo may export na agricultural produce. Panay pang subsidy natin ho doon sa mga foreign agricultural producer. Bakit to? Bili tayo na bili ng imported. Binaba pa natin yung buwis na ipinapataw sa mga imported na agricultural produce. Bukas naman ang Pangulong Bongbong Marcos sa posibleng pagkakaloob ng clemency sa Pinay drug convict na si Mary Jane Biloso, oras na ilipat ito ng kulungan sa Pilipinas mula Indonesia. Ayon sa Pangulo, bunga na matyagang pakikipag-usap ng Pilipinas sa Indonesian government.
naganap ang naturang development sa hatol na death penalty kay Veloso. Inilan na rin ng Presidente ang ginawang pagsisikap ng mga nagdaang administrasyon para mailigtas sa parusang kamatayan si Mary Jane Veloso. Ito rin ang niyang unang pagkakataon na nangyari ito, kaya tinitingnan muna niya kung ano ang ilalatag na kondisyon ng mga patakaran ng Indonesia sa kaso ni Veloso. Matatandaan noong 2010 nahulihan ng heroin sa kanyang bagahe itong si Mary Jane Veloso na ipinadala umano ng kanyang recruiter. Dahil dito nahatulan siya ng kamatayan sa Indonesia pero naantala dahil sa pag-apila naman ng Aquino administration. So, transfer of prisoner ho ang mangyayari. Ipauubayan na ng Indonesia kay Pangulong Bongbong Marcos ang desisyon kung bibigyan ba ng clemency ang Pinay overseas worker na si Mary Jane Veloso na nakonbiktan sa illegal drugs. Sa isang video statement ng Indonesian Chief Minister for Law and Human Rights, Yusril Isra Mahendra, kinumpirma nito ang pag-turnover kay Veloso sa Pilipinas. Nangangahulugan din na niya na hindi irerespeto at hindi kikwestiyonin ng Indonesia naman ang magiging hatol ng Pangulo sa magiging kapalaran ni Veloso sa Pilipinas. Hindi, irirespeto at saka hindi nakikwestiyonin, baliktad naman Tawag na ito, sinabi naman ng Pangulong BBM na titingnan muna niya ang ilalatag na kondisyon ng mga patakaran ng Indonesia sa kaso ni Mary Jane. Ipinahayag din ito na magiging bukas sila sa posibleng pagkakaloob ng clemency sakaling ilipat ng kulungan ang naturang Pinay. Si Veloso ay nahulihan ng 2.6 kilo ng heroin sa Adi Sucipto Airport. Ito po sa Yogyakarta noong 2010. Nahatulan ito ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Pero na-delay ang pagbitay sa kanya dahil sa pakiusap na Aquino government dahil nga sa lumalabas na ito ay biktima lamang din ng mga nagsasamantalang drug syndicates. Inalista ng Senado ang 39.8 billion pesos na alokasyon para sa ayuda para sa Kampusang Kita o AKAP program na nakapaloob sa panukalang 2025 national budget. Kinumpirma ni Senator Amy Marcos sa plenary deliberation ng 233.86 billion pesos na pondo ng Department of Social Welfare and Development para sa susunod na taon ang naturang hakbang. Ayon kay Senator Marcos, tinanggal na niya ang alokasyon at sa halip ay minungkahi na pag-isahin na lamang ang pondo para sa AKAP at Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program at ibigay na lamang ito sa mga nangangailangan. Sinabi pa ni Senator Amy na pag-uusapan pa sa Bicameral Conference Committee ang naturang panukalang pagsamahin ng AKAP at AICS pero posible niyang idepensa ng Kamara ang anyay insertion sa budget sa dalawang magkahiwalay na programa. Tiniyak naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang buong suporta ng Kamara sa pagpupondo sa ayuda sa Kapusang Kita program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa 2025 na pakikinabangan ng mahigit sa 4 na milyong near poor na mga Pilipino sa buong bansa. Ayon kay Romualdez, ang AKAP ay hindi lamang safety net kundi lifeline ng milyong mga pamilyang Pilipino na dumaranas ng kahirapan. Ang programa na pinasimulan sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Romualdez ay naging mahalagang pagtulong sa mga pamilyang kulang ang kinikita. Ito ay nagbibigay ng one-time cash assistance mula 3,000 hanggang 5,000 pesos sa mga kwalipikadong benepisyaryo na ang kita ay mababa sa poverty threshold at walang ibang ayudang tinatanggap mula sa gobyerno. Binanggit pa ni Speaker Romualdez na malinaw ang epekto ng malawak na pag-abot ng AKAP kung saan 20.7 billion mula sa 26.7 billion pesos na alokasyon ang nagamit na. Napapakinabangan ng milyon-milyong Pilipino mula sa iba't ibang rehiyon, kabilang ang 589,000 families sa National Capital Region. Yan din sa mga rehiyon ng Central Luzon, Bicol, Western Visayas na nakapagtala ng mataas na utilization rate ng pondo ng mahigit sa 70%. Inimog din ni Speaker Romualdez ang Senado na pag-isipang mabuti ang panukalang tanggalan ng pondo ang AKAP na siya ring apilan ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian para maprotektahan ang programa sa 2025 budget.
Inamo naman ni Speaker Martin Romualdez si Vice President Sara Duterte na dumalo sa pagdinig ng Kamara de Representantes. Ipaliwanag kung paano nito ginastos ang 612.5 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ayon kay Romualdez, dapat na magsalita at magpaliwanag si VP Inday dahil lahat ng mga opisyal niya ay walang alam at siya lang ang maaaring magpaliwanag sa kinikustyong confidential fund. Sinabi pa ni Romualdez, hindi dapat ipasa ni VP Inday ang responsibilidad ng pagsagot sa mga kinikustyong paggastos ng kanyang mga tauhan. Iniimbestigahan ng House Committee on Good Government and Public Accountability, kilala din bilang Blue Ribbon Committee ng Kongreso, ang maling paggastos ng confidential fund at nakapagsagawa na ito ng 6 na pagdinig. Dumalo si VP Inday sa unang pagdinig ng komite pero tumanggi itong manumpa kaya't hindi na tinanong pa ng mga kongresista. Magandang umaga, Pilipinas! Pinatutsadahan naman ni House Majority Leader Manuel Jose Manix Delipe ng Zamboanga City si Vice President Sara Duterte sa kanyang strategiya sa paglihis ng issue upang makaiwas sa pananagutan sa mali umanong paggamit ng kabuuang 612.5 billion pesos na confidential fund na inilaan sa Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ng kanyang pamumuno. Pakiusap ni Dalipe kay VP Inday, huwag daw pong magpabiktim at dapat itigil na ang paggamit ng kanyang staff bilang human shields. Ito ang mariing tugon ng Majority Leader sa pahayag ni VP Inday na ang kanyang mga staff at mga opisyal ay pawang hindi mga politiko kaya't hindi dapat gisahin sa Kamara ukol sa manoy maling paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President at DepEd na pinamunuan niya hanggang sa magbitiw bilang Education Secretary noong Hulyo. Tinawag ni Dalipe ang pahayag ni Duterte bilang isa na namang manipulasyon o budol tactic ng pangalawang Pangulo. Inaprobahan ng House Blue Ribbon Committee ang mosyon na hingin ng tulong ng mga ahensya ng gobyerno upang beripikahin ang pagkakakilanlan ni Mary Grace Piatos at iba pang tumanggap ng confidential fund mula sa tanggapan ng Vice Presidente. Ang komite na pinamumunuan ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ay nagpasyang humingi ng tulong sa Philippine Statistics Authority, National Bureau of Investigation at Philippine National Police. Ang motion ay inihain ni House Assistant Majority Leader at Bicol Party List Representative Jill Bungalon matapos na magtanong kay Attorney Gloria Camora ng Commission on Audit kaugnay ng mga irregularidad sa acknowledgement receipt na isinumite ng Office of the Vice President bilang katunayan sa paggastos ng confidential fund. Nananawagan din si Bungalon na magsagawa ang NBI at ang PNP ng pagsusuri sa sulat kamay at lagda upang matukoy kung tunay ang acknowledgement receipt at unahin yung may pangalang Mary Grace Piatos. 19 na taong gulang na rider patay sa road accident sa Tabuk City sa Kalinga. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ng Bagdabigat, Romy. Nasubiyang isang 19 anyos na rider matapos masangkot sa isang road accident sa Bulano, Tabuk City, Kalinga. Bandang 1:20 kahapon nagresponde ang mga personnels ng Bureau of Fire Protection Kalinga sa isang vehicular accident sa kaba ng National Highway sa Purok 6, Bulano, Tabuk City na kinasangkutan ng 22 anyos at 19 anyos na riders. At batay sa investigasyon ng Tabuk City Police Station, ang dalawang biktima na residente sa New Tanglag ay magkaangkas sa isang XRM 125 motorcycle. Galing sila sa direksyon ng Kalagdao at patungo sa isang rotonda ng nag-cross ang sinakyan nilang motorsiklo sa Central Aisle sa harap ng Kalinga State University sa Bulano Campus. Nawalan naman ng kontrol ang motorsiklo na humantong sa pagsemprang nito ng 10 metro. Isinugod ang dalawang biktima sa Kalinga Provincial Hospital dahil sa malulubog na sugat na tinamo ng 19 anyos na rider na sanhi ng kanyang pagkamatay. Ginagamot pa rin ang 22 anyos na rider sa ospital. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Jose Gina. Samantala sa iba pang mga balita, Westmincom may bago ng commander. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutang RH19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. May bago ng commander ang Western Mindanao Command sa katauhan ni former 6th Infantry Campilan Division Commander Major General Antonio Nafarrete.
Pinalitan nito ang nagretiro ng si Lieutenant General William Gonzales. Ang change of command ceremony ay pinangunahan ni Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, General Romeo Browner Jr. bilang presiding officer na ginanap sa West Mincom Grandstand Camp Tabarro, Calarian, Zamboanga City. Sa kanyang pananalita, labis na pinasasalamatan ni Lieutenant General William Gonzales ang mga kababaihan at kalalakihan ng West Mincom maging ang civilian human resources na humulma umano sa kanyang liderato na napagtagumpayan ang mga hamon sa kanyang pamunuan bilang ikapang-18 West Mincom Commander. Labis namang nagpapasalamat ang incoming West Mincom Commander Major General Naparete at napili siyang pamunuan ng West Mincom. Dumalo sa nasabing ceremony ang iba't ibang personalidad mula sa PNP, AFP, stakeholders mula sa private and public agencies, JTF commanders, immediate families at iba pang guests. Sa kasalukuyan, wala pang inilabas na balita kung sino naman ang hahaliling mamumuno sa 6th Infantry Campilan Division na nakabase sa Maguindanao del Norte. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, John Sukran. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 18 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day today, ha? Tunod no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang South sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test at chocolate, mud and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. 19 makalipas ang alas 4, hindi kinakailangan ng permit ng mga ngaroling ng mga bata ngayong Kapaskuhan, lalong-lalo na sa mga probinsya. Sa panayam ng programang Magandang Umaga Pilipinas, kahapon po ito, ha? Nilinaw ng tagapagsalita ng spokesperson ng DSWD na si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang kailangan lamang ay yung pong mga magulang at mga guardian na bantayang maigi ang mga bata. Ayon kay Dumlao, tanging ang mga grupo o mga organisasyon na nagsasagawa ng fundraising event ang nire-require na kumuha ng permit bago mangaroling. Binigyan din pa ng opisyal na wala silang intensyon na sirain ang nakasanayang tradisyon para sa mga bata at sa halip ay lalo pa silang proteksyonan at tiyakin ang kaligtasan habang sila ay nasa lansangan. Ang kinakailangan lang naman dyan, kung mabantayan rin ng mga magulang. Dapat merong pong guidance na ipino-provide yung pong mga barangay officials. Nang sa gayon, ito pong mga bata hindi naman po din manatili sa lansangan even beyond the hours na kinakailangan ay magsagawa sila ng itong mga caroling activities. Of course, we don't want naman to kill yung pong Christmas spirit amongst these children. Basta ang mahalaga na babantayan po sila. Alas 4:20 ang oras sa buong kapuluan. Masayang binalita naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of Parkour. Lumago ang gross gaming revenue ng local gaming industry ng 37.52%. Sa third quarter pa lamang ng taon, umabot ito ng 94.61 billion pesos mula sa taon-taong GGR na 68.79 billion pesos. Ayon kay Parkour Chair at CEO Altenco, pangunahing nagdala ng pagtaas ng GGR ng sektor ay ang electronic games. Nagbigay ito ng kahangahangang pagtaas na umabot ng 464.38% noong nakarang taon. Sinabi pa ni Tenco na ang impressive performance ay isang malakas na indikasyon na ang paggamit ng modernong teknolohiya at mga mobile gadgets sa paglalaro at mga paglilibang ay patuloy na gumaganap ng mahalagang papel sa paghubog ng kinabukasan ng gaming industry, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Nagpahayag din ng kumpiyansa si Tenco na ang e-game sector ay patuloy na uunlad habang ang teknolohiya naman ay magiging mahalagang bahagi ng pamumuhay ng tao hindi lamang sa gaming kundi maging sa shopping at entertainment. Samantala, ang mga lisensyadong kasino naman ay nananatiling pinakamalaking contributor sa ikatlong quarter ng gross gaming revenue. Nagdala ito ng 50.72 billion pesos para lamang sa unang tatlong quarter. Mga misis, may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay talian sa germ sa katawan nila para labanan ang may araw at may pawis gumamit ng Shield Matte Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended po ito ng Philippine Nurses Association. Kaya i-challenge yung mga misis, subukan ng Shield Matte Soap galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit.
Mahiwagang tunog. Habang kayo po ay nagsashower gamit ang Shield Bath Soap, eto na po ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 10,000 piso. Ayun, yung dulo, yung giveaway. Tok! Ano kaya nangyari doon? Hindi kaya may nabatukan. Teka, nawawala yung script ko. Ang inyo pong mga sagot, ipapadalo po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At sa mga sasali ho sa atin online, na kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, ha. Sabi po ng ating tunog master na si Mabel Aribe, aba, ay kinakailangan ho very specific yung ating sagot dahil malaki na ho ang premyo ngayon. Kasi may nakakuha na muntik-muntikan doon sa item number 2 at saka item number 1. Ha? Kaya lang, hindi ho sila magkakatugma. Yan, ha? Pero sabi niya, dapat kasi nabanggit ko diba? Ito isang bagay na electronic. Diba? Yung isang item. Dapat daw specific. Hindi naman ako magbibigay ng clue. Basta ang clue natin, yung isang item talaga, importante, mahalaga siya, may halaga siya, pero hindi basta na ibibenta. Yan, ha? Ang daming kung ano-ano mga sagot. Hindi po ito Bolt, ha? Siya din naman yatang malaki. Mahalaga pero hindi basta-basta na ibibenta. Ba't mo na ibibenta kung may Bolt? Mamaya nyo, maraming dollar yun, di ba? Ayan. Anyway, sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas! At pagkatapos nga ho ninyong kumutingting ng kung ano-ano dyan sa paligid, hoping na makakahula ng tamang sagot, kinakailangan mag-shower ho kayo gamit ang Shield Bath Soap. DICT nakapagtayo ng mahigit 2,000 mga public Wi-Fi area sa Ilocos Region mula pa noong 2022. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo. Masantor siya kamusan ni Chika Amin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Freddy. Nasa kabuang 2,275 na free Wi-Fi for all sites ang naipatayo na ng Department of Information and Communication Technology DICT sa buong Region 1 mula pa noong 2022 sa ilalim ng Free Public Internet Access Program. Ayon kay DICT Ilocos Regional Director Mr. John Vincent Manuel Gaudan, sa isang pulong balitaan ang mga site na ito ay nasa 815 public places sa buong rehiyon. Noong 2022, 148 site ang pinatayo at sinundan ito ng 1,128 site noong 2023 at 998 site mula January 1 hanggang November 18 ngayong taon. Layunan niya ng programa na makapagbigay ng zero cost interest access sa public spaces sa buong bansa at nasa saklaw ang converge point tulad ng mga government offices, public basic education institution, public hospital, medical care facilities, plaza at transport terminals. Tiniyak na ugadan sa publiko na ang Wi-Fi site ay ligtas itong gamitin. Ito si Freddy Fajardo Aristartet nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Ay, may ngaga sa mga kuturan tanan sa Negros. Halo ang kamudra, Magandang umaga po sa mga suki natin dyan po sa Davao. Ang buntag sa mga tigpaminaw natin diyan sa Subo. Magandang umaga sa mga kababayan natin dyan po sa Ilocos. Diyos maraming aga sa mga kababayan natin dyan po sa Bicol. At syempre magandang umaga po sa mga Pilipino all over the world, lalong-lalo na sa mga suki natin dyan sa Estados Unidos. Evan lang dyan po sa Las Vegas, Nevada. Tsaka Midnight Singers, talagang abalang-abala ho sila sa kanila pong mga paghahanda para po sa roadshow nilang nalalapit. Hindi lamang po sa San Diego, California, sa Los Angeles, kundi pati na po sa New York. Seriously, hindi po ito New York, Cubao. Talagang New York, at tsaka sa Seattle, Washington. Magandang umaga, Pilipinas! Batiin ko rin po ng happy birthday dyan po sa Estados Unidos ang miyembro po ng Mapitagan na si Cyril Carlos. Sir Sai, happy birthday po sa inyo.
At binabati ka ng mga mapitagan. Isa pang nagbe-birthday din ngayon, isang gwapong mapitagan din po, Class 80 din po ng PMA, si Secretary Ed Del Rosario. Si General Sayong po ay nagdiriwang din ang kanyang birthday ngayon. Ayan, binabati kayo ng mga poging mapitagan, sina Boss Nick, Bartolome, yung mga maagang gumigising, si tawag pa ba? Basta yung mga maagang gumigising. Lalong-lalo na si Boss Dante Bala, mga maagang magsigising yan. Samantala, ay teka nga pala, dapat kahapon ko po ito binanggit Boss Emil Sarmiento, magandang umaga din ho sa iyo. Eto, kahapon ko pa gustong banggitin ito. Alam ba ninyo na ang nectar pala ay nagiging wine kapag panahon ng extreme heat? Katunayan sa Australia po, lumabas sa mga pag-aaral na ang nectar na sinisipsip po ng mga ng mga bees, mga honeybee ay nagiging napeperment, nagiging alcohol. Kaya yung nasisipsip ho ng bee, nung honeybee, ay alak. Nalalasing. Nalalasing pala ang mga bee. Kaya ito pong mga bee na ito na nakakasipsip po ng fermented nectar, hindi ho pinapapasok sa kanilang colony, sa kanilang hive. Ayan, meron daw pong mga bees, yung guard bees, ay tinitiyak na hindi ho sila makapapasok sa kanilang hive para wag hong mahaluan yung nectar na naipon para maging isang alcoholic honey. Kasi nga naman, di ba yung kinakain nila ng kanilang mga pupa? Siyempre, malalasing yung mga pupa. Di ba, tapa, lasenggo na. Ganun pala, by nature, kita ho ninyo, mabuti pa sa sa colony ng mga bees, pagkalasing na, pagkasinglot yung isang honeybee, hindi pinapapasok. Sa Pilipinas, pumasok na nga ng bahay, nanggugulo pa. Matindi ang guarding doon, Itsapera ka sa bahay mo pagka nakainom ka, nakalaklak ka ng fermented na nectar. Siguro kung ganun ho ang buhay din ng tao, walang away sa loob ng bahay. Hindi ka lang outside di Colombo. Outside the bahay ka pag umuwi kang lasing. Maganda umaga, Pilipinas! 29 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Para ho sa mga may importanteng lakad, nababanggit na lamang din po ang alkohol. Dalawa po ang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound to improve alcohol, ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, subok na ho sa mahabang panahon, mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Oy, Asek Cecil Bangkasantos, magandang umaga sa inyo dyan ngayon sa France. Nasa France ho siya ngayon, kadarating lamang at nakatutok din ho sa atin ngayong umaga. Bonjour, dyan po sa tama ba? Ano ba greetings dyan, Asek Cecil? 31 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Arestado naman ang dalawang lalaki sa Jaén, Nueva Ecija matapos na magnakaw ng hindi isa, hindi dalawa, 1,097 bibi. Lang yato. Ang gusto yatang tangayin yung buong poultry. 1,097 na mga bibi o mga itik mula sa isang poultry farm. Sa reklamo ng may-ari ng farm kay Nueva Ecija Police Director Colonel Ferdinand Hermino, nagkakahalaga ang mga ninakaw ng mga bibe ng 329,000 pesos.
o 329,100 pesos siya. Ayon sa may-ari, nakita niyang may dala-dala ang mga suspect. Hindi, actually tinataboy nila yung mga bibe, itinataboy yung mga bibe ng mga suspect na inililipat sa ibang farm. Dito na humingi ng tulong ang may-ari ng poultry farm sa mga pulis at napatunayan itong kanya ang bibe sa pamamagitan ng mga marka sa paa ng mga alagang bibe. Oo. Iba ho yung bibe sa pato. Ang pato yung kulay puti, di ba? Oo. Yung bibe yung mga itik. Ito ho yung mas marami siya, kawan-kawan kung lumakad. Yun yung pinapastol usually. Mantakin mo. Hindi ito ordinaryong magnanakaw, ha? 1,097 ang bibing, ang bibing gustong tayan, ha? Yung iba pangpulutan lang, isa dalawa, ha? Ito malupit, ha? 1,097 ang mga bibi. Maganda umaga, Pilipinas! 33 na makalipas ang alas 4 ng umaga. At ano sa mga nasa art naman, ha? Bukod ho sa Midnight Singers na mahilig kumanta, mga gusto nyo mag-venture na niho sa painting. Binili sa halagang $6.2 million o katumbas ng mahigit sa 350 million pesos ang isang piraso ng sariwang saging na nakaduct tape sa pader ng Sotheby House sa New York City. Bahagi ng isang conceptual piece na nagangalang Comedian, ginawa ng Italian artist na si Mauricio Catalan ang naturang artwork. Saging lang ho talaga. I-duct tape, ha? Mula sa paunang bid price na $1.5 million. Unti-unting tumaas ang presyo nito dahil sa 7 bidder hanggang sa mapanalunan ni Justin Sun, ang founder naman ng cryptocurrency platform. Ayon kay Sun, hindi lamang ito basta artwork, kundi isang cultural phenomenon na nagsisilbing tulay ng world of art, mga memes at cryptocurrency community. Ang tanong ko dito, paano pagka nabulok, di nag-iba na yung itsura niya? Oo, sariwang saging ho yung pinos eh. Pag nabulok na, iba ng itsura noon. Hindi niya mamimaintain yung hindi mo mamimaintain yung itsura ng work of art. Naniniwala rin si Sun na magiging bahagi ito ng kasaysayan at magdudulot ng inspirasyon at diskusyon sa hinaharap. Ngayon pa nga lang, nagdidiskusyon na sila. Kasi sigurado naman mabubulok yan. Tapos magkakaroon ng uod. Yung uod, kakainin niya. Di ba? Maliman lang kung sun-dried yan. Hindi naman sun-dried yan eh. Ayun. Plano naman palang kainin ni Sun ang naturang bidang saging. Hindi rin pala magtatagal. Kamahal namang saging yan kung kakainin niya lang. Ang initial price is $1.5 million. Tapos nabili ng $6.2 million. Diba? Lupit, artwork daw yan. Makapag-isip niya, ha? Ano bang magandang artwork, ha? Kasi kahit i-paint ko sarili kong nakahubot-hubad, sigurado alam bibili, baka batikusin pa ako eh. Di ba? Jesus me! Ano bang nangyayari sa Earth? Maganda umaga, Pilipinas! Mga cast ng pelikulang Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital kinilabutan sa shooting ng pelikula. Bakit kaya? Alamin natin mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas! Good morning, Kuya Angel! Pasabog! Nakakasindak sa takot. Ito ang hatid ng pelikulang Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital. Sa nasabing pelikula, for the first time, ay producer at aktor si Enrique Hill sa nasabing movie na kanyang ipinagmamalaki. Kinunan ang buong eksena ng pelikula sa Taiwan na kung saan ay kinilabutan. Nagtayuan mga balahibo habang kinukunan ng mga eksena na madalas ay nagpupulasan, natatakot na takot ang cast. Nagtatakbuhan sila. Aba, Kuya Angel, paano hindi matatakot? Ay kusang gumagalaw daw yung mga bagay-bagay sa loob ng hospital. At ang nakakaloka,
ay gabi kong kuna ng mga eksena. Sino ba naman ang matutuwa? Kaya sigawan at tilian ng mga artista. Ramdam daw nila na may nabubulabog silang mga kaluluwa sa ospital sa Taiwan. Sina Jane De Leon, Rob Gomez, Enrique Hill at Alexa Miro ang bida. Ang Strange Frequency ay entry sa Metro Manila Film Festival sa darating na December 25, 2024. Ako po si Morley Alinio, ang inyong RH47, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Marley. Napanood ko na yun. Dami na akong mga ganyan-ganyan. Mga sound effect, visual effect lang yun. Kaya takot nyo sarili nyo. Oh. Eh, si Het Del Moro lang, kayang-kayang gawin yan dito, di ba? Kung minsan, pagka nandun naka-duty sa likod, kung ano-ano mga gumagalaw dun sa... Hindi nga kami natatakot eh. Tapos biglang lalabas si Het. Nakamaskara. Ayan. 38 na makalipas ng alas 4 ng umaga. Oy, oras na para ho tayo naman mag-relax-relax ha. Mag-weekend. Ipinahagi naman ng Department of Agriculture na tinitingnan ng kanilang kalihim si Agriculture Secretary Francisco T. Laurel ang pagtatatag ng Consultative Council upang makagawa ng mas maraming inklusibo at epektibong hakbang sa paggawa ng mga polisiya sa sektor ng agrikultura at matugunan ang sari-saring mga pagsubok kabilang ang epekto ng climate change at pagbaba ng supply. Sa ginanap na taunang membership meeting ng Philippine Chamber of Agriculture and Food, sinabi ni Secretary Laurel na ang bubuing mga konsepto o konseho ay kakatawanin ng Department of Agriculture, yun din mula sa private sector, mga magsasaka at iba pang mga stakeholders upang magtulungan sa pagbalangkas ng mga polisiya at na estratehiya na direktang tutugon sa mga kinakaharap na problema ng sektor ng agrikultura. Bigyan din pa ng kalihim ang pagbuo ng konseho ay bahagi ng mas malawak na adhikain ng TA upang mapangalagaan at mas mapalakas ang partnership, mapaganda ang partisipasyon ng mga stakeholder at mga decision makers. Sinabi ng kalihim sa pamamagitan ng aktibong pakikalahok ng mga magsasaka, mga mangingisda at mga leader ng industriya at ng lokal na pamahalaan, doon din sa iba pang sektor na pwedeng makilahok sa proseso ng policy making. Target ng DA na makabuo ng mas epektibong solusyon na angkop sa pangangailangan at realidad na nasa labas ng kanilang tanggapan. Pasado na sa ikatlo tuning pagpasa ng Kamara ang panukalang Free Transportation of Relief Goods Act na sinusulong naman ni Las Piñas Representative Camille Villar at iba pang mga kongresista. Layon ng panukalang batas na maging libre ang transportasyon ng mga relief goods sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity o mga matitinding sinalanta ng kalamidad. Ayon kay Villar, hindi dapat namantala ang pagpapaabot ng tulong ng mga relief organization sa mga biktima ng sakuna dahil ang gasto sa freight services, lalo na kinakailangan ito ng agarang suporta, ay hindi dapat na maging hadlang sa paghatid ng tulong. Kumpiyansa naman ang mababatas na oras na maisabatas. Mapapabilis nito ang pagdadala ng relief goods at iba pang tulong sa mga lugar na nasa lanta ng kalamidad dahil ng bagyo, baha, lindol at pagsabog ng bulkan. Kasado na ngayong araw ang groundbreaking ceremony naman ng bulk water project sa San Mateo, Norsagaray, Bulacan. Ayon kay Bulacan 6th District Representative Congressman Ador Plato, plano nilang magtayo ng isang level 3 water supply system sa lugar. Ayon kay Plato, mahahati ito ng 3 phase at inaasahang pakikinabangan ng nasa 3,000 kamahayan, partikular na sa Barangay Bigte at San Mateo. 3 tangke na malalaki ito, iakyat natin doon sa Tuktok ng mga 7.8 kilometers. 3 phases ito. Yung first phase dito sa Upper Bigte, Barangay Bigte, mga 1,000 cubic meters ang yung capacity ng steel bolted tank. Yung gagaling po doon siya itatayo na libre ito, yung treatment plant na itatayo, nakasabay na rin ang gagawin ng Luzon Water Development Corporation. Binigyan din pa ng kongresista na malaki matutulong ng pagkakaroon ng water system para sa mga residente ng Norsagaray, lalo't marami ang walang akses ng malinis na maiinom na tubig. Gayong napakalapit lamang po nila sa ating pong mga reservoir.
Ayon pa kay Plato, umabot sa 60 pesos hanggang o ang halaga ng kada drum ng tubig na inilalaan ng mga residente para sa tubig lamang maliban pa sa ibang gastusin ng kanilang pamilya. Hindi na sila bibili na nag-aabang araw-araw doon ng mga water tank. Kung minsan tagaraw walang mabili dahil kulang yung mga tangke na umaakyat. Binibili nito isang drum kong ng mga 60 pesos per drum. Kaya ang konsumo daw ng isang barangay, ng isang bahay, mga 2 drums. Kung 60 pesos isang drum, 120 pesos sa isang araw, in 30 days, yung mga 3,600 din. Sa mahihirap natin. Laking bagay niyan. Sila kukunin nyo. Maganda umaga, Pilipinas! Magkasabay na ikinasa naman ang Lingkod Lapid Caravan sa iba't ibang lugar ng Northern Central Luzon para sa mga kababayang nasa lanta ng nagdaang bagyo. Inuunahan ni Senator Lito Lapid ang pamamahagi ng ayuda sa may 500 benepisyaryo ng DSWD Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICSA sa Angeles City. Kasama ng senador ang kanyang anak na si Chiesa Chief Operating Officer Mark Lapid. Magiliw namang sinalubong ng mga kabalayan ng mag-amang Lapid sa Angeles City. Kasabay nito nagsagwati ng payout ng ang DSWD at Lingkod Lapid team sa bayan ng Tadyan at Bauco sa Mountain Province sa pangunguna ni Carol Tibayan. Nasa 330 beneficiaries naman ang nabigyan ng ayuda, kabilang dito ang mga magsasaka, mga senior citizen, mga solo parents, mga PWDs ng Mountain Province. Samantala, nasa halos 200 pamilya naman na biktima ng sunog ang nabigyan din ng Lingkod Lapid team ng food and food packs sa Manggahan, Pasig City. Sa pamamagitan ng tanggapan ni Senator Lapid, katuwang ang PAGCOR na may hagi ang Lingkod Lapid team ng mga hygiene kits, mga bigas, mga bote, mga boxes at bottled water at iba pang mga pangangailangan. Reasonable pero impossible ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito naman ang sinabi ni Manila 3rd District Representative Joel Chua kaugnay ng investigasyon ng Kamara sa questionableng paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong pinamumunuan pa ito ni BP Inday. Ayon kay Chua, may grounds na para sa posibleng paghahain ng impeachment laban sa ikalawang Pangulo. Pero magiging mahirap ang niyang pagsusulong ito lalo na't nagsisimula na ang kampanya sa susunod na taon. Nauna rito sa panayam ng programang 2x2, sinilahad din ni Chua na marami silang nadiskubreng kahina-hinalang mga dokumento kaugnay ng paggamit ng confidential fund ng OBP at ng DepEd sa pamumuno ni BP Inday. Yung iba po kasi walang pirma eh. Yung iba naman po wala ring totally blanco eh. Yung iba naman po hindi po mabasa. O iba naman pirma lang, hindi mo malaman kung ano yung pangalan. So iba-iba po talaga yung acknowledgement na receipt na sinumit. Ito po ay 4,000 kaya medyo mahaba rin, madami rin po kasi ito yung total. Yung totality po nito 4,500. Maganda umaga, Pilipinas! Kurentay 5 na makalipas ang alas 4 na umaga. Mga ahensya ng pamahalaan dapat lamang sumunod sa panawagan ng Malacanang na magkaroon lamang ng simpleng pagdiriwang ng Pasko. Yan naman ibabalita sa atin ni Raymond at Pangasarich 28. Raymond, good morning. Hinimok ni Senador Risa Hontiveros ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan na sumunod sa panawagan ng Malacanang na pagdiriwang ng simpleng Pasko. Ayon kay Hontiveros, magandang makita na magsimula mismo ito sa Office of the President at tiyak na gagayang iba pang ahensya ng pamahalaan hanggang sa mga local government units. Sabi ng senador, matagal na nilang ginagawa ito sa kanyang opisina, alinsunod sa prinsipyo ng mga opisyal at kawani ng gobyerno ay dapat mamuhay ng simple. Pinasalamatan nito si Pangulong Bongbong Marcos sa akbang na ito bilang pakikiisa sa mga kababayan natin na naapektuhan ng matinding kahirapan, epekto ng pandemya at mga sunod-sunod na bagyo. Una na ito nagpaalala ang Malacanang sa lahat ng mga kawani ng gobyerno na gawing simple ang pagdiriwang ng Pasko at huwag kalimutan na tulungan ang ating mga kababayan na biktima ng mga bagyo at hindi pa nakababangon sa ngayon. Narito si Senador Risa Hontiveros. I hope na all throughout
the government, mula Office of the President hanggang sa mga LGUs natin, maobserbahan namin yan. Bukod sa bilang pakikiisa sa ating mga kababayan na matagal nang nagdudusa sa sunod-sunod na mga problema, kahirapan, pandemic, sunod-sunod na mga bagyo, bilang pagsunod din sa batas na kaming mga nagtatrabaho sa gobyerno ay dapat, to lead modest lives. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! 47 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Pinakamagandang pamaskong pwede nyo ibigay sa ating mga mahal sa buhay, tangerine chocolate na. Kasi nakatulong pa ho kayo sa inyong mga kababayang magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao. Pinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce sila ng dekalidad na kakao beans. Pinaprocess para maging tangerine chocolate. Yan po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available po yan sa 0919-095-5935. Wala po silang physical store. Kaya online lamang din po yung kanilang marketing, yung pagbebenta. Available po yan sa tangerinechocolate.ph. Ayan, ang numerang yan ay para po sa Tangerine Chocolate Company. Ayan, kumpanya po yan. 0919-095-5935. At online po pwede yung i-check yung mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate. Tangerinechocolate.ph. Ang mga raw materials na ginamit yan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. 48 makalipas ang alas 4 ng umaga, naghain ng motion for reconsideration ang nasa 14 mula sa 117 senatorial aspirants na naideklara ng COMELEC bilang mga nuisance candidate o mga panggulo lang sa 2025 midterm elections. Ito'y upang maikonsidera ng COMELEC ang kanilang paghahain ng kandidatura sa pagkasenador. Kasama dito si Francis Leo Antonio Marcos, si Felipe Fernandez Montialto Jr., Orlando Caranto de Guzman, Jaime Gaspacho Balmasa, Pedro Gonzalez Ordiales, John Rafael Campang Escobar, Roberto Santosidad Sembrano, Romulo Tindok San Ramon, Fernando Fabian Diaz, Duter Gascon Miñano, Romeo Castro Macaraig, Sober Guntum Mustafa, Bertini Catalunya Causing at Alexander Cura Encarnacion. O yan, yung mga humihirit na wag daw silang ituring na mga pampagulo. Kumpiyansa naman ang Pangulong Bongbong Marcos sa makatutulong ang Meralco Terra Solar Project para mapalakas ang supply ng kuryente sa Luzon na inaasahang makapagsusupply ng mahigit 2 milyong tahanan. Sa groundbreaking ceremony ng nasabing pinakamalaking solar power plant at battery storage facility, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng solar project. Inaasahan ding makatutulong ito upang mabawasan ang carbon emission at makatutugon sa global warming at climate change. This project will energize over 2 million households and reduce carbon emissions by more than 4.3 million metric tons annually. To put that into perspective, it is the equivalent of removing 3 million gasoline-powered cars from our roads. Decisive action towards helping address global warming and climate change. Ibinunyag naman ni Senator Jaime Marcos na walang pondo ang Department of Social Welfare and Development para sa social pension ng ilang senior citizen. Sa plenary deliberation ng 2025 proposed budget ng DSWD, sinabi ng kapatid ng Pangulo, walang pambayad pensyon ang ahensya para sa mga bago at mga nasa waitlist. Noong isang taon, nasa 490,000 na mga seniors ang tatanggap dapat ang pensyon ang inilagay sa waitlist. Hindi naman nakakuha ng pera dahil nga sa kawalan ng pondo. Sinabi pa ng sponsor ng DSWD budget na lumobo ang bilang ng mahigit sa 600,000 na mga lolo't lola na pinangangambahang tumaas pa ng hanggang 800,000. Ayon kay Senator Jaime, wala pa ring pondo para sa mga nasa watchlist sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act, pero
Nabayaran na ang mga nasa listahan. Direkta niyang inilipat sa mga lokal na pamahalaan ang pondo para sa social pension. Humihirit ang DSWD ng 229.8 billion pesos na pondo sa susunod na taon upang mapalakas ang mga programa at serbisyo para sa mga mahihirap, mga marginalized at disadvantaged sector. Aminin natin, malaki utang natin sa ating mga social, ang ating mga senyoritos at senyoritas. In 2023, 490,000 ang waitlisted seniors. Hindi sila nabayaran pagkat kinulang ng pera. Pinagpilitan natin noong 2024. Pero lumobo pa rin yung seniors. Kaya't eto nga, 622, baka umabot pa ng 800,000 ang waitlisted seniors. Ang problema natin, nung last year, yung kabuuhan na kinailangan nasa 5-6 billion, nailagay sa unprogrammed. Alam naman natin yung unprogrammed, magic na po yun. Kung meron tayong savings, okay. Kung wala, tiis. Kaya dahil dito, dahil sa kakulangan ng budget, nabigyan natin yung malaking bahagi ng ating senior citizens, pero madami pa talaga sa kanila ay ang hindi nakakatanggap. Maganda umaga, Pilipinas! 52 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po yung mag-ultabayo. Ano ba itong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan at hindi po kwento kustyoro at hindi mga testimonial, talagang clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain. Kaya po naman, talagang napaka-potent po nito na magtaboy po ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po yung natutulog dahil ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell na ang tawag po dyan ng mga dalubhasa ay commander ng ating immune system. Kaya na-achieve na natin ang magandang tulog, nakapagpapahinga ho ang ating katawan at ating isip, naitataboy pa yung mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay nagpapahinga. So kinabukasan, meron tayong sapat na tulog, meron tayong panlaban sa pagod, puyat at stress. Kaya po sa mga senior citizen, ito ho yung magandang tulong ho sa inyo ng Ultabayo. Yung pong binibigyan kayo ng restful sleep at itinataboy pa ang ating mga toxin sa katawan kaya't lumalakas ang ating immune system. Kung meron ho kayong mga katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa 0917-110-6580. Ang Ultabayo po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po ninyo na ito po ay galing sa Teoxys Health Ventures. Ito po ay available din sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Joann's Pharmacy at Curamed. Halal certified po ang Ultabayo at ito po ay kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. Pero huwag natin kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Rian Ramos daw hindi na idinimanda yung nagkalat ng fake news laban sa kanila ni Congressman Sam Bersosa. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Nagsampa ng reklamong cyber libel ang tutok to win party list representative na si Congressman Sam Bersosa laban sa kolumnistang si Attorney Star Elamparo ng Daily Tribune. Isinulat nitong dinaya raw ng magkasintahang Kong SV at Rian Ramos ang sinalihan nilang marathon sa New York kamakailan lang. Kaagad na umalma rito si Kong Bersosa at naglabas ng statement si Rian para pasinungalingan ang balitang ito. Kahit mismo ang organizer sa New York Marathon ay naglabas din ng statement na talagang tinapos sila ang 42-kilometer run sa naturang event sa New York. Pero nagsampa ng reklamo si Kong Sam nung kamakailan lang dahil obvious na paninira raw ito sa kanya at nadamay pa ang kasintahan niyang si Rian. Si Rian naman ay hindi na dahil para sa kanya ay parang hindi na raw kailangang i-dignify pa ang ganitong pagkakalat ng fake news laban sa kanila. Heto ang ilang bahagi na pahayag ni Rian Ramos. I just didn't feel like I needed to. And at that point, parang it just feels like such an insignificant piece of fake news for me.
Yan ang bahagi ng pahayag ni Rian Ramos. Sa ngayon ay mas gusto na lang ng aktres na mag-promote ng kanyang pelikulang Huwag Mo Kong Iwan na mag-showing na sa mga sinihan sa November 27. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Inamo naman ni Mayor Francis Zamora si Senator Jingo Estrada na patunayan ang manoy naglipa ng flying boater sa lungsod ng San Juan. Ayon sa alkalde, kung tiwala sa Estrada na meron ngang flying boaters ang San Juan, welcome sa kanya kung maghahain si Senator Jingo ng exclusion laban sa sinasabing mahigit 30,000 na mga butante. Sa programang balansyado ng DZRH, binigyan diin ni Mayor Zamora, hindi na kailangan ng flying boaters para manalo dahil tiwala naman siya na naging maayos sa kanyang pamamalakad sa lungsod. Sinabi ko kanina, I do not need flying voters to win in San Juan. Hindi na po Estrada country ang San Juan. Ngayon, since 2019, Francis Zamora na po ang mayor at naging maayos naman po ang paglilingkod natin. At kailanman, hindi natin kinailangan ng flying voters para manalo po dito sa San Juan. Samantala, hinamon din na alkalde, handa siyang mag-resign at tuloy ang hindi tumakbo bilang mayor kung mapapatunayan ni Senator Jinggoy na meron nga pong mga flying voters. Pero kung mabibigawan niya siya o si Senator Jinggoy, dapat naman ang senador ang mag-resign sa pwesto. Sige po, yes, kasado po ako dyan. Pero ang payo ko sa kanya, magsimula na siya ngayon. Madami-dami po ang 30,000 names. But again, if he's able to prove that I have 30,000 flying voters, I will resign. Sige po. Alright. At di na ako tatakbo bilang mayor ng San Juan muli kung mapatunayan niya. Ngunit kung hindi niya magawa yun, siya naman na mag-resign bilang senador. Pero doon po sa may bandang Talavera, hanggang yung issue ng Talavera Nueva Ecija, yung issue ng mga flying voters hindi pa nare-resolba. Kinatigan naman ni dating Interior and Local Government Secretary at ngayon Senatorial Aspirant Ben Horabalos Jr. ang panukalang batas na magbibigay ng oportunidad na makapagtrabaho pa rin ng mga senior citizen. Ito'y matapos aprobahan ng Kamara sa ikatlo tuling pagbasa ng Employment Opportunities for Senior Citizen and Private Entities Incentives Act. Sinabi ni Abalos na patunay ang naturang panukala ng pagsisikap ng mga lider ng bansa na bigyang halaga ang mga nakatatanda. Naniniwala rin ang dating kalihim na hindi lang ito tungkol sa pagbibigay ng trabaho kundi pagbibigay din ng dignidad at seguridad sa mga senior. Gaya na lamang niya sa Singapore at Japan, sumusuporta pa rin ang gobyerno sa mga senior citizen na kaya pang makapagtrabaho. O nga naman, ba't naman natin i-deprive yung mga medyo nagkakaedad na kung talaga pang namang employable pa ho sila at may kakayahan pang magtrabaho. Samantala, para ho doon sa mga naghahanap ng magandang investment opportunity, lalong-lalo na doon po sa Central Luzon, meron pong proyektong napakalapit lamang po sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Yan na po yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry. 5% lamang down payment, pwede pang gives. Ang proyekto po ng Westchester Realty na si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor, Samira at saka si Vera Prestige. About 20,000 pesos all-in daw payment, pwede ka na maglipat bahay agad after 7 days ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya matutupad ho inyong pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities kasama ang eskwelahan, simbahan, palengke, mga grocery stores, at pati munisipyo. Pati City Hall nasa loob po mismo ng township pa. Kaya ano pang iniintay po ninyo na ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya? Tawag na sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. At kung ngayon pa ho kayo bibili, hanggang Disyembre, may chance pa ho kayong magkaroon ng bagong kotse. Kaya sa Pasko, bago ng bahay mo, bago pa ang chikot mo. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas.
Isang minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Nagkasundo sina Senate President Francis Escudero at Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. magtulungan para sa renationalization ng sektor ng agrikultura. Ito'y matapos mahati ang marami sa mga serbisyo nito sa lokal na pamahalaan ng may sabatas naman ang Local Government Code of 1991. Ang kay Escudero, nag-usap na sila ni Secretary Laurel para sa pamamahala ng Department of Agriculture sa lahat ng mga programa ng sektor ng agrikultura na dapat ay saklaw ng national government. Sa ilalim kasi ng kasalukuyang bureaucratic setup, may mga kapangyarihan ng mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng mga polisiya na hindi nakalinya sa pambansang polisiya at ang DA naman ay pwede lamang magpatupad ng kanilang programa sa mga regional level. Dahil dito, hindi makontrol ng ahensya ang mga agricultural policy ng mga lokal na pamahalaan at mahalagang maituguyan niya ang renationalization ng nasabing sektor. Suportado naman ni Secretary Laurel ang hakbang upang maipatupadan niya ng ahensya ang kanilang mga programa ng mas epektibo at simple hanggang sa barangay level. Alam po ninyo, matagal na dapat yan Yung pong pagpapanumbalik sa national government ang control sa mga programa ng agrikultura, dapat noon pa. Ang dami hong mga MAU at saka mga PAU, yung mga Municipal Agricultural Officer at saka mga PAU, lalong-lalo ng unang panahon, At least ngayon recently medyo na-correct na. Ginawang employment opportunity ng mga kamag-anak nila. Naglalagay ng MAU, hindi naman agricultural graduate, PAU na hindi nakakaintindi sa yung Provincial Agricultural Officer, na hindi nakakaintindi ng agrikultura. O kaya yun, nagkawindang-windang po ang produksyon ng ating pagkain. Kaya tama yan. Gawin na nating national uli ang mga programa ng Department of Agriculture. Maganda umaga, Pilipinas! Inangalanan bilang isa sa world's best employers ang Securities and Exchange Commission. Ginawaran ng Overseas Employer of the Year Award ang SEC ng International Standard Setting Organization na Investors in People. Ito bilang pagkilala sa pagpapakita ng SEC ng malasakit at dedikasyon sa pagpapalago ng well-being ng kanilang mga empleyado. Naging matagumpayan nila ang programa sa pamamagitan ng capacity building program, maayos na komunikasyon at human resource management practices. Lubos naman ang pasasalamat ni SEC Chair Emilio Aquino sa parangal na ginawad sa kanila at nangakong mananatili sa pagpapatupad nila ng dekalidad o standards ng pangangalaga ng kanilang mga empleyado. Congratulations sa Securities and Exchange Commission. Sinibak naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang 4 na empleyado ng Monetary Board dahil sa pagiging ghost employee. Ayos to Ghost employee pero ngayon pa lamang sila na si Baka. Ang mga ito ay tauhan ng 2 dating Monetary Board members na na-dismiss din dahil sa serious dishonesty, grave misconduct at habitual absenteeism. Una nang pinatawan ng Monetary Board ng parusa at dismissal ang mga ito dahil sa nakitang irregularidad sa trabaho. Itong unang bahagi ng taon, lumutang ang issue ng mga ghost employees kung saan nakalista sa payroll ang ilang empleyado gayong wala naman itong ginagawang trabaho. Malupit pa sa 1530, Sa ngayon, nagpapatupad muna ng temporary enhanced procedures sa mga opisina ang Monetary Board members habang tinatrabaho ng bagong HR system na inaasahang matatapos ngayong 2025. At least sa Bangko Sentral, nahahabos yung mga ghost employees, sa mga munisipyo kaya, At sa mga tanggapan kaya ng ating mga mambabatas, nahahabol din kaya yung mga ghost employees. Ayan, marami dyan, hindi lang 1530. Kamag-anak. Hindi lang kamag-anak. Yung iba kasambahay. Kasambahay. Nakalista bilang mga empleyado. Maganda umaga, Pilipinas! Binigyan din naman ni Senator Amy Marcos na hindi sapat ang pansamantalang tulong na ibinibigay ng gobyerno sa mga mahirap at iba pang vulnerable sector. Nakakibatan niya nito ang pagpaparami ng oportunidad at maayos na trabaho at pagkakaroon ng pagkakataon magkaroon ng sariling buhay o kabuhayan. Ayon kay Senator Marcos, hindi naman tamad ang mga Pilipino. Kailangan lamang nila ng tulong at inspirasyon para makabangon, makaahon mula sa kahirapan.
Binanggit niya mungkahin ang pag-isahin na lamang ang ayuda sa Kapusan Kita Program o AKAP at saka yung Assistance to Individuals in Crisis Situation ng Department of Social Welfare and Development. Ayon sa Senadora, kung gagawin itong mas malaking ayuda o kung gagawin ito ay mas malaking magiging ayuda ang ibibigay ng ahensya sa mga kababayan na tunay na nangangailangan, lalo na ngayong sunod-sunod ang pamimerisyo ng mga kalamidad. Bukod dito, mas magiging epektibo niya ang pamamahagi ng tulong dahil sa halip na hatiin ng budget sa maraming programa, matututukan ng mga programa ng DSWD ang mga vulnerable sector para magkaroon ng pangmatagalang benepisyo sa kanila. Pinasasamahan din ni Senator Marcos ang mga social assistance program ng oportunidad para sa self-sufficiency ng mga benepisyaryo upang maramdaman nila ang pagiging produktibong kasapi ng lipunan. Hinikayat niya mga kapwa mambabatas na magkaisa sa layuning paigtingin pa ang kampanya laban sa kahirapan at kagutuman. Sang-ayon po ako na sana pag-isahin na yung pondo para malaking-malaki, lahat ng hihingi, mabigyan ka agad, wag na natin paghiwalayin, wala nang turuan, wala nang sisihan, wala nang akuhan na amin lang to, wala nang ganun. Basta may pondo dyan, handa para sa nangangailangan. Ganun lang kasimple. Isahin na natin at sana madali na natin kunin para sa lahat ng target beneficiaries. Maganda umaga, Pilipinas! 10,000, hindi po ayuda ito ha, 10,000 po ang premyong naghihintay sa atin sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! Ayan. Basta yung isang item dyan mahalaga pero hindi basta-basta na ibebenta. Sabi ng isa 4-piece card yan. Anong 4-piece card? Hindi po card to. Isang bagay na mahalaga, hindi ho basta-basta nakukuha. Kaya mahalaga, pero hindi ho basta-basta na ibebenta. Hindi din to kamukha ng painting na pinakita natin kanina. Iba ho ito. Ito po isang bagay na pinagpapaguran bago ho ninyo ma-achieve. Yan. Basta, yan po ang ating Mahiwagang Tunog kasi buntik-buntik ka na humakuha ang inyo pong mga sagot, ipapatalo po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ninyo ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number at doon sa mga sasali sa atin online na kinakailangan meron po kayong sharer badge. At syempre, pagkatapos ho ninyong kumutingting ng kung ano-ano mga bagay dyan, pinakamaganda ho, mag-shower ho tayo gamit ang Shield Bath Soap. Itinakda naman sa Martes, November 26, ang huling pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality sa mga iligal na aktibidad na may kaugnayan sa POGO. Ang kay Senator Risa Ontiveros, ang chairperson ng komite, matapos ang serye ng 15 pagdinig, tatapusin na sa Martes ang investigasyon ng kanyang komite kaugnay ng iligal na operasyon ng POGO. Tatalakayin na niya sa huling pagdinig ang mga bagong impormasyon na kanyang nakanap, lalo na sa usapin ng pagdadala ng espiya ng China sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga POGO. Kinumpirma naman ni Ontiveros na kakailanganin pa rin dumalo ang dismiss Bamban Tarlac Mayor na si Alice Guo sa gagawing pagdinig. 10 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Nais naman ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez na ihiwalay na ang Philippine National Police Internal Affairs Service o PNP-IAS mula sa puwersa ng pulisya. Dahil ito sa posibilidad ng sabuatan sa isyu ng kinasasangkutan ng mga miyembro ng pambansang pulisya, doon din ng PNP-IAS na siyang nag-iimbestiga sa irregularidad na nagagawa ng mga miyembro ng PNP. Kung kaya ni Fernandez, pwede itong ilagay sa ilalim ng ibang law enforcement agency o kaya dalhin na lamang sa Department of the Interior and Local Government para hindi ma-impluensyahan ng mga gagawing investigasyon. Matatandaan na matagal nang isinusulong na maihiwalay ang PNP-IAS upang mas epektibong makapagsagawa ng investigasyon sa mga iskalawag na pulis. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Si Attorney Ran Mendesa ng Theoxis Health Ventures kasama na natin. Attorney Ran, magandang umaga sa inyo.
Attorney Ran. Magandang umaga po, Kong Angelo, at sa tagapakinig ng DZRH ngayong umaga. Ang babalaho ng Department of Health, mag-ingat ho tayo sa typhoid fever, sa typhoid, ngayong panahon ho ng mga pag-ulan, taglamig, at saka yung sunod-sunod nga mga bagyo. Number one, saan ba nanggagaling ang typhoid fever, Attorney Ran? Yan. So magandang tanong yan. Kung ang typhoid fever po kasi, isa siyang sakit na nakukuha natin pag na-infect tayo ng tinatawag nating bacteria na Salmonella typhi. Ito po ay nakukuha natin sa maduduming tubig, pagkain. Ang nangyayari po nito, it infects yung small intestine natin, nagkakaroon tayo ng fever, stomach pain, and other symptoms. Again, karamihan natin ito nakukuha pag nagta-travel tayo, uminom, kumain ng mga pagkain na madudumi, usually sa mga developing countries na hindi pa nagpa-practice ang malinis na pagluluto at pagpe-prepare ng pagkain. So lahat ito dun sa mga nakukuha lang natin na pagkain natin, walang kinalaman dito yung weather. Hindi ito walang kinalaman sa mga pag-ulan. Directly wala po ako. Kaya lang ang nangyayari kasi dahil minsan umuulan, bumabaha, minsan ang nagagamit na tubig, madumi, doon siya pwede maging indirectly cause of typhoid fever. Lalong-lalo na doon sa mga deep well, yung mga open deep well, na pinanggagalingan ng tubig. So, anong pinakamainam na solusyon para malabanan ho natin ang typhoid fever, Attorney Ran? Yan, so since dahil ang typhoid fever natin ay nakukuha natin sa maduduming pagkain, sabi ng Department of Health, the way by which we can manage, ma-manage natin typhoid fever, talaga na kailangan natin maghugas ng kamay palagi at ang gagamitin nating mga utensils, tubig, sources, really malinis. Kung ikaw may typhoid fever ka, don't make food for others. Kung may sakit ka, kahit hindi mo alam kung anong source ng sakit, kasi mamaya ikaw infected ka, nagpe-prepare ka ng pagkain, mapasa mo pa yung Salmonella typhi sa katawan mo. So you wash your hands with soap and water bago at after ka mag-prepare ng food, or pag kumakain ka and after going to the bathroom. Kaya lagi sa restaurant, di ba, pag pumupunta ka sa CR nila, wash your hands before and after. Kasi ang nangyayari, ang pwedeng maging cause din ng Salmonella typhi is nag-CR ka, naghugas ka ng after, nag-number 2 ka, tas hindi ka naghugas ng kamay, nagkaroon ka ng Salmonella typhi sa kamay mo, tas binuksan mo yung doorknob, na-transfer sa doorknob yung bacteria, lumabas ka, tapos may pumasok ulit, ginawakan yung doorknob, tapos kumain, na-ingest naman yung Salmonella coming from that. Kaya it's really important to wash your hands. The same way, that we need to wash yung mga kusina, countertops, utensil na gagamitin sa food prep, kasi hindi mo alam kung sinong humawak nun. Baka yung taong humawak nun, nagugas ng kamay, meron siyang Salmonella typhi sa kamay. If you're unsure whether the food you're eating is safe, kung hindi ka sure na safe yung kinakain mo, ang kainin mo lagi yung well-cooked or packaged food na hindi hilaw, na alam mong lutong-luto. Do not drink untreated water or eat food na pin-repair with untreated water. Kung hindi ka sigurado, kasi usually pag nagta-travel dito nangyayari it is safest to use bottled water para lang sure tayo na kahit sa pagkain natin malinis at walang source ng Salmonella typhi. Paano halimbawa yung nasa mga evacuation center, Attorney Ran, kapos na sa tubig, walang panghugas ng tubig, ewan ko ano nangyari na sa Dipakulaw, dyan po sa may Aurora, na kahapon matinding perwisyo ang kanilang naranasan, ang reklamo ng ibang mga residente doon, ala na nga daw silang mainom na tubig, Attorney Ran. So, paano doon sa mga disaster-stricken area? Yon, so kung sa mga disaster-stricken area, number one, kasi nga ako din, pag ako nag-organize ng mga relief goods, talagang first and foremost dyan, tubig na malinis. Yun yung bibigay natin. Bottled water. Number one. Kung wala naman, kung kayang pakuluan yung tubig, to make sure na mapapatay, kasi we can kill naman Salmonella typhi through heat. And so we might want to boil our water para maibsan natin yung
yung risks of having salmonella sa iniinom nating tubig. So we just need to make sure that the source of water natin is malinis at walang contamination. Pero yun nga, paano ang alcohol ba in a way nakapagtatanggal ba yun ng mikrobyo dala ng ng salmonella salmonella typhi. Ha? Typhi. Oo. Yung alcohol po, it's a physical antibacterial na pwede natin gamitin sa kamay. Pero kung yung tubig mismo ang merong salmonella, hindi siya pwedeng magamitan ng alcohol. Kung meron tayong sa kamay, yun, pwede natin gamitin yung alcohol para ma-disinfect yung kamay natin. Hanggang doon lang. Okay. Paano ba pasok ang interplay dito ng malakas na resistensya? Kaya bang banggain ng matibay na resistensya ang perwisyon dala ng typhoid fever, Attorney Ran? Si Attorney Ran nga pala ito po, bago ho siya naging abogado, isang napakagaling na pharmacist, isa ho ito sa mga kinikilala sa pharmaceutical industry. Attorney Ran? Sige po. Kasi po yung Salmonella typhi, medyo matagal po matagal tong nasakit. Usually, maraming araw tong tinatahak nito. Kunyari, it starts with stage 1, di ba? Pwede kang magkaroon ng symptoms anywhere from 5 to 14 days pag naka-ingest ka ng Salmonella typhi. Tapos, pataas ang fever mo. Ito yung tawag nating stepwise na fever. Kasi nga, yung bacteria natin minsan pumupunta sa dugo, at this stage. Second week, yung bacteria magmumultiply yan sa tinatawag nating Peyer's patch, which is part of our immune system. Dito magkakaroon ng abdominal pain and other symptoms like diarrhea and constipation. At magkakaroon ka rin ng raw spots na rashes sa skin mo. Stage 3, pag hindi ka nagamot, pwede magkaroon ng severe damage around the third week of your symptoms. Pwede ka na magkaroon ng internal bleeding, encephalitis, yan. And then, yung paggaling mo depende on how you are treated. So, ano ang role ng ating immune system, Ang immune system natin can help prevent the multiplication of Salmonella typhi in our body. And so, it can actually help us to battle out Salmonella. May ibang tao actually dahil matlakas ang immune system nila, meron silang na-i-ingest nila, yung Salmonella typhi, pero hindi magmumultiply. Pero, so hindi siyang multiply, ikaw wala kang sakit. Ang mangyayari lang dyan, parang makukumpara natin, naka-hibernate lang yung bacteria sa katawan mo until maging humina yung immune system mo at pwede silang mag-multiply. May mga ganun kaso na may Salmonella typhi ka talaga, pero wala kang sakit kasi hindi siya nagmumultiply kasi mataas ang resistensya mo. Pero once na bumagsak yung immune system mo, tsaka siya dadami. Opportunistic pala ito. Pwede siyang maging opportunistic. I see. So, yun yung pero pinakamabisang panlaban pa rin against typhoid fever. Sabi mo nga, kalinisan, at pagtiyak na bagong luto yung pagkain na ating kakainin. Tsaka basic hygiene lang pala talaga, hindi naman nakamamatay ang typhoid fever. Attorney Ran. Ay, naghang na si Attorney Ran. Anyway, Attorney Ran, maraming salamat po. Si Attorney Ran ay mula po sa Theoxis Health Ventures. Kaya para ho sa ating mga kababayan, lalo na ho yung mga kinakailangan talagang mag-evacuate, iwasan ho natin na kumain ho ng mga unsafe na mga pagkain. Ngayon, kung sabi, paano ang unsafe na pagkain? Diba? Doon ho sa mga magpo-provide ho ng mga pagkain, siguraduhin ho ninyo na bagong luto ho yan, mainit-init pa, para bago ho natin iserve. Parang ginagawa nila ng Operation Tulong, nila may binauhan, pagka nagluluto ho sila ng lugaw, sinusiguro ho nila na malinis ho yung proseso at na bagong luto kapag isinerve po sa ating mga kababayan para hindi maapektuhan ng perwisyo ho ng typhoid
fever. Magandang umaga, Pilipinas! Ito, kumusta na ho yung mga taga Dipaculao, Aurora? May mga feedback ho kasi kaming natanggap na marami pa ho mga barangay ang hindi pa rin ho nakakatanggap ng ayuda. Ano, ha? Pakitingnan ho natin, although hindi naman pala lahat, at least mga 90% lamang nung pong mga resorts doon ang tinamaan. Pero sabi ho ni Regional Director Dong Mendoza ng Dong Mendoza, Regional Director Dong Tolentino ng Department of Public Works and Highways, passable na yung pong mga daan papunta po dyan sa mga areas na yan ng Aurora. Magandang umaga, Pilipinas! Ano man ang lakad natin ngayong araw na ito, magbaon ho ng proteksyon laban sa mikrobyo, dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne, yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Si Rhea Torres mula sa Pag-asa kasama na natin. Ma'am Rhea, kumusta ang ating magiging weekend? Yes po, good morning po. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Sa magiging lagay po ng panahon ngayong araw, pati na rin po sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine area of responsibility. Kaya naman sa mga susunod na araw, particularly this coming weekend, ay wala po tayong inaasahan na bagyo na posible po makaka-apekto sa ating bansa. Patuloy lamang pong pag-iral ng hanging amihan or northeast monsoon at magdudulot po ito ng mahihina mga pagulan o mga pag-ambon sa Batanes at Babuyan Island. Samantala yung easterlies naman ay patuloy na nakaka-apekto sa malaking bahagi o nalalabing bahagi ng ating bansa. Posible po yung mga kalat-kalat mga pagulan sa southern Leyte, Caraga at Davao region at generally fair weather naman po tayo sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating kapuluan, except na lang po yung mga biglaan o mga saglit na buhos ng ulan dulot ng mga thunderstorms. So mainit pa rin po pagdating ng tanghali, magbaon lamang po tayo ng payong or kahit na anong pananggalang sa init ng sikat ng araw pati na rin sa mga biglaang buhos ng ulan. Gaya po ng nabanggit natin, wala po tayong inaasahan na bagyo na posible po makaka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa over the next 2 days. So this weekend po, patuloy pa rin yung mainit na panahon, especially po sa areas ng Luzon at Visayas, at sa Mindanao naman ay posible po maging makulimlim yung panahon dulot ng epekto ng ITCZ or yung easterly. So possible po yung maulan o mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Buong Mindanao? Possible po either yung eastern section po ng Mindanao or yung southern portion ng Mindanao, or if medyo may kalakasan po yung intertropical convergence zone, maaaring buong Mindanao po magiging makulimlim. Thank you, Ma'am Rhea. Maraming salamat din po. Magandang umaga. Si Rhea Torres mula po sa Pag-asa. Doon sa mga taga Mindanao, narinig nyo, magbaon ho ng payong dahil ngayong araw nito posibleng magkaroon ng pag-ulan. Magiging makulimlim ang panahon. Samantala, kasama ang mga opisyal ng Department of Agrarian Reform, mamamahagi naman si Senator Amy Marcos ang Certificate of Land Ownership Award sa mga beneficiaryo sa Sultan Kudarat ngayong araw na ito ng Biyernes. Sinabi ng Pangulo o kapatid ng Pangulo, kabilang sa distribusyon ng titulo ng lupa ay mga inisyatiba ng gobyerno upang maiahon sa kahirapan at paganin ang pasanin ng mga magbubukid sa buong bansa. Bukod dito, pangunahan din ni Senator Amy Marcos ang pamamahagi ng cash honorarium sa mga empleyado ng Kapitolyo ng North Cotabato at uwang si Governor Lala Mendoza. Personal din aalamin ang kinakaharap na problema ng iba't ibang sektor sa mga lugar na pupuntahan niya. Pagkatapos kasi ng North Cotabato, pupunta pa ng Sultan Kudarat. Nangako din ito maglalatag ng mga solusyon para sa mga programang kanyang maririnig. Makikipagyugyugan din siya sa Sumbarangay na inaasahang lalahukan ng dandang mga residente ng Kidapawan City bilang bahagi ng isang buwang selebrasyon ng kanyang kaarawan. Haharapin din ni Senator Marcos sa mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan para sa panukala niyang palawigin pa ang termino ng mga ito. 25 na makalipas ang alas 5 na umaga. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
29 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Oy, magandang umaga po sa mga taga Edmonton, Alberta, Canada. Parato na masukin natin dyan ha. Kumusta na ho kayo ha? At syempre sa mga kababayan natin dyan po sa Taipei, Taiwan. Ohio gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. Okay, pabalik na ng Pilipinas. Huwag na ho tayo magpasalubong na imported na tsokolate. Meron na tayo dito ang tangerine chocolate. Produkto po yan ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa Laluigan at Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Tinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ang ating po mga magsasaka, meron na pong ipinagmamalaking brand ng tsokolate. Tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Yung pong mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate, available naman sa tangerinechocolate.ph. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Ang tangerine chocolate ay 100% gawang lokal dahil ito po ay talagang ani ng mga magsasaka. Pero taste and looks global dahil tinulungan din po ng DOST at ng Department of Trade and Industry. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas din natin ang ating ekonomiya. Hindi naman maglalagay ng price cap ang Department of Agriculture para sa bentahan ng lechon na karaniwang mabiling-mabili tuwing holiday season. Kasabay nito, tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel, sapat ang supply ng karneng baboy para sa holiday. Ito'y dahil sa tumaas ng 10% ang pag-aangkat ng mga karneng baboy kumpara sa dami ng imports noong nakalipas na taon. Ang pagdaragdag ng angkat ng baboy ay ginawa ng DA lalo't marami sa mga baboy sa Pilipinas ang namatay na wipe out dahil po sa African Swine Fever. Ayon kay Laurel, sa General Santos City pa lamang, nasa 1.8 million ang mga baboy lamang mula sa 8 milyon ang nakaligtas mula sa ASF outbreak. Sa kasalukuyan, naglalaro ng 270 hanggang 360 pesos per kilo ang halaga ng karne ng baboy, habang 310 hanggang 400 pesos per kilo naman ang liempo sa Metro Manila. Isa pang pinakamalungkot ho nito, marami hong mga magbababoy ang hindi na ho nag-venture sa pagbababoy. Dahil unang-una, kinakailangan ng mahigit 1 taon bago ka papayagang mag-repopulate kung tinamaan ka ng ASF. Pangalawa, sa kawalan ho talaga ng ayuda, sino pang gaganahan na mag-alaga ng baboy? Magandang umaga, Pilipinas! 32 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Para doon sa mga gustong kumuha ng exemption ng gun ban, para sa darating na eleksyon, kinakailangan mag-file na kayo, magsumite na ng kanyang application sa COMELEC. Inatasan naman ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang bagong hepe ng Western Mindanao Command tutukan ang Territorial Defense Operation. Partikular na pinatututukan ni Browner kay Major General Antonio Navarrete ang problema sa local terrorist groups at communist terrorist group ng kanyang nasasakupan. Ginawa ni Browner ang atas kasama ng Change of Command ceremony para sa nagretirong si Lieutenant General William Gonzales na umupong ika-18 commander ng Westmincom noong nakarang taon. Magugunitan sa ilalim ng liderato ni Gonzales sa Westmincom, napalakas ang maritime security sa bisa ng Bantay Kalayaan campaign kasabay ng pagpapababa ng bilang ng mga terrorist group sa naturang bahagi ng Kanlurang Mindanao. I order for the Westmincom to finish with finality our problem with the CTG and the LTG in your AOR stance. But more than that, it is also important that you continue your shift to territorial defense. Kinumpirma naman ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang presensya ng mga sundalong Amerikano sa Palawan. Ayon sa EAP Public Affairs Office, nakatoka kasi sa information sharing at maritime domain awareness ang tropa ng Amerika sa Command and Control Fusion Center na nasa loob mismo ng Western Command. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, kritikal ang trabaho ng mga ito pero nilinaw ni National Security Advisor Ed Año na walang direktang partisipasyon ang mga Amerikano sa operasyon ng mga sundalong Pilipino na nasa Ayungin Shoal. Ayon kay Año, suporta lamang sa maritime domain awareness ang trabaho ng mga Amerikano. Binigyan din pa ng top security advisor ng Western Command pa lamang
na Western Command pa rin ng AFP ang nangunguna sa mga aktibidad ng BRP Sierra Madre sa tulong ng Philippine Coast Guard. Tinawag na opisyal na internal arrangement ng Amerika at ng Pilipinas ang deployment ng mga ito sa mga sundanong pasok naman sa Mutual Defense Treaty. Uy, happy birthday nga pala kay Batanes Governor Marilu Caico. Nagdiriwang ho siya ng birthday ngayon, ha? Umabot sa 12 milyong pisong halaga ng pera na nasa loob ng iba't ibang currencies ang nadiskubre sa 12 money vaults na nakuha ng mga otoridad sa raid na business process outsourcing na hinihinalang POGO operator dyan po sa Bagak, Bataan. Sa bisa ng court order, binuksan ng mga otoridad ang mga vault na nasa loob ng BPO premises. Ang proceedings ay sinaksihan ng mga pulis, mga tauhan ng Anti-Money Laundering Council at ng mga barangay officials, gayon din ng barangay BPO. Business Processing Office. Nagawang mabuksan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ang 2 vault gamit ang hydraulic cutters at specialized equipment kung saan nakita nga ang 12 million pesos na halaga ng cash. Sa inisyal na raid, nasamsam ng mga otoridad ang mahigit sa 30 million pesos mula sa 2 nabuksang vault. Nagsagawa ng inventory ang Criminal Investigation and Detection Group sa laman ng mga nabuksang vault. Pero yung mga pinagbubuksang vault doon sa mga ni-raid na pogo nung dito sa Paranaque, nakalipas na ilang buwan, walang balita, no ha? At least ngayon, nagkakaroon na ng inventaryo. Patay naman ang isang 13 anyos na batang lalaki matapos na ma-hit and run ng bus sa EDSA Busway sa Quezon City. Tumatawid ang biktima kasama ang 2 iba pa sa northbound lane ng carousel sa Dario Bridge, Barangay Apolonio Samson, nang ito'y masagasaan ng bus dakong alas 12 ng hating gabi. Dead on the spot ang biktima habang hindi naman huminto ang driver ng bus para tulungan ang bata. Nire-review pa ng mga investigador ang CCTV footage sa lugar na ang pinangyarihan ng naturang trahedya upang matukoy ang plaka ng naturang sasakyan. Abot naman sa 500 tauhan ng National Bureau of Investigation ang sumailalim sa pneumococcal vaccination. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, bahagi ang naturang vaccination program sa pagtataguyod ng ahensya sa kapakanan ng kanilang mga manggagawa at pagsusulong ng malusog na working place. Ito upang maprotektahan ng mga empleyado ng NBI laban sa sakit na katulad ng pneumonia, meningitis at sepsis. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga kay Father Tito Kaluwag ng Caritas Philippines. Tumatawag na po kami, nagre-ring lang po. Samantala, Defense Chief ng Pilipinas, US, Japan at South Korea kasama ang Australia nagpulong sa unang pagkakataon. Ano-ano ang kanilang pinag-usapan? Yan ang alamin natin mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, nagpulong sa unang pagkakataon ng mga defense leader ng 5 magkakaalyadong bansang nakapalibot sa Indo-Pacific region. Kasama na dyan ang Pilipinas sa ginanap na ASEAN Defense Ministers meeting sa Laos. Naglabas ng isang pahayag sina Defense Secretary Gilbert Chodoro ng Pilipinas, Australian Minister for Defense Industry Pat Conroy, Japanese Minister of Defense Nakatani Jen, Republic of Korea Minister of National Defense Kim Yong-hyun at US Secretary of Defense Lloyd Austin. Nanawagan ng mga ito ng bukas at malayang Indo-Pacific region kung saan inirerespeto dapat kumano ang international law at soberanya. Sa kanilang joint statement, iginiit din ng 5 defense chiefs ang kahalagahan ng pagkakaisa ng ASEAN region pagdating sa usapin ng pansiguridad sa rehiyon. Ginawa ni Chodoro at 4 na counterpart ng pahayag sa gitna pa rin ang patuloy na tensyon sa West Philippine Sea at kahit Pilipinas lamang sa 5 ang bahagi ng Southeast Asia. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZOH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. 44 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Para ho sa mga gustong maging maganda ang kanilang gising sa tuwi-tuwi na mag-ultabayo. Ano ba ng ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial po sa Japan. Hindi po kwentong kutsero, ha.
Ang Ultrabayo po ay nagtataglayan ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po ito, napakabisa po nito na magtaboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo natutulog. Dahil pagpasok nito sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell na ayon po sa mga dalubhasa ay tinuturing na commander ng ating immune system. Kaya sa panahon na stressful ang buhay, matindi ang hamon na ating kinakaharap sa puyat at pagod, kinakailangan natin ang kaagapay, ang Ultrabayo o postbiotic. Kauna-unahang postbiotic food supplement po ito na rehistrado sa Food and Drug Administration at halal certified. Available po ito sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po ninyo na galing po ito sa Ethioxis Health Ventures. Kung meron po kayong mga katanungan, mag-text lamang po sa 0917-110-6580. Available din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Passmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero huwag natin kalimutan ang Ultrabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Panibagong sports complex at multipurpose hall sa Nabotas, Pinasinayaan. Nandun si Edwin Duque, RH23. Edwin. May butag Kuya Angel, Pinasinaya na dalawang magkahiwalay na gym sa Nabutas Sport Complex at ang mga multipurpose building sa Barangay MBBS at Kaunlaran. Pinauna nito ni Mayor Jenry Chanco at Congressman Toby Chanco kung saan ay masayang ibinalita ng dito na lahat niyan at taga Nabutas ay masayang makikinabang dito. Ayon sa dalawang opisyal, ang mga proyektong ito ay naglalayong higayatin ang isang aktibong pamumuhay at magbibigay naman ng maraming kaalaman na pasilidad para sa komunidad. Ang kalusugan at fitness niya ay galing prioridad sa Nabutas. Ang bagong gym na ito niya ay isang hakbang pasulong sa pagtataguyod ng kagalingan sa kanilang mga empleyado at mga residente. Kasama na dito ang pag-ehersisyo at hindi lamang pananatili sa kanilang katawan kundi maging mas masaya at mas produktibo. Kabilang daw dito sa pangako ng lungsod na isulong ang tipong pamumuhay sa pamamagitan ng mga inisyatiba tulad ng mga aero, zumba, fun bike, riders family zone sa kaban ng road fair tuwing linggo at ang wikang pack at coasted bike ng lungsod. Pinasinayaan din ang mga multipurpose building na nagtatampok ng mga basketball court, office space at functional room. RH23 Edwin Duque nagulat sa Tisaretsyo sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin. Magandang umaga po kay Mayor Sani Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Ambassador Harry Amping, kumusta na ho kayo Bell pepper sa Libertad Market sa Pasay, ba mas mura pa kaysa sa Kadiwa. Pero ang galunggong sumipa na ng 300 pesos per kilo. Yan ang report sa atin ni Giselle Ricoport, RH15. Giselle, good morning. Kuyang Angel, good morning. Mas mura ng 20 hanggang 30 ang kada kilo ng bell pepper dito sa Libertad Market sa Pasay City kumpara sa Kadiwa site sa Barangay San Antonio sa Parañaque City. 350 hanggang 360 ang kada kilo ng bell pepper sa Libertad mula sa dating 300 ang kada kilo. At 380 naman sa Kadiwa mula sa normal na 200. Tumaas din ang presyo ng iba pang gulay dahil sa 6 na bagyo kabilang ang karot na 180 hanggang 200 ang kada kilo mula sa dating 120 pesos kada kilo. 100 naman ang iminahal ng talong na 180 na ngayon ang kada kilo mula sa dating 80 pesos. Ang kamatis 200 ang kada kilo mula sa dating 120 pesos kada kilo. Ang ampalaya naman 170 pesos mula sa dating 100, habang 80 ang parehong kalamansi at pepino mula sa dating 70 kada kilo. Nagmahal din sa 120 ang kada kilo ng repolyo mula sa dating 70 ang kada kilo, 160 ang bawang mula sa dating 140 pesos ang kada kilo, habang 400 naman ngayon ang labuyo mula sa dating 250 pesos ang kada kilo, habang 360 ang siling pansigang mula sa 260 pesos kada kilo. Sumipa naman sa 300 ang kada kilo ng sariwang galunggong dito sa pamilihan mula sa dating 200 habang 240 pesos yung frozen. Tumaas din sa 340 ang kada kilo ng dalagang bukid mula sa 260 pesos kada kilo. 140 ngayon yung tilapia mula sa dating 120 pesos habang 190 naman yung bangus mula sa 160 pesos kada kilo. Ang salay-salay mabibili ngayon sa 300 ang kada kilo habang 200 naman ang tulingan mula sa 160 pesos ang kada kilo. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Giselle.
Oy, teka muna ha. Yung Pasko Panalo promo natin ay nandyan sa Barangay West Crame, San Juan City. Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Tutok lang sa DZRH at manalo kapag kayo'y aming natiempohan na nakikinig sa DZRH AM o nanonood sa DZRH TV at DZRH Facebook. Instant may pamasko ka na, may aginaldo ka pa. 1,000 pesos na aginaldo, may pamaskong Noche Buena basket pa. Mula yan sa DZRH. Lakasan lang makinig sa DZRH Radio at tutok lang sa DZRH TV at DZRH Online. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lakasan nyo na inyong mga radyo, telebisyon, mga taga Barangay West Crame, San Juan City. Oras sa buong kapuluan, 10 minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Ganda Umaga, Pilipinas! 5 na minuto, 5 na lang. 5 minuto na lamang bago po alas 6 na umaga. Nakahanda ang National Irrigation Administrator na si Eddie Guillen na sumagot sakaling ituloy ng Senado ang isinusulong nitong investigasyon ay nangungunahan ng Blue Ribbon Committee. Maalalang sa pagdinig ng Senado ukol sa 2025 budget ng NIA, nasita ng mga senador ang rehabilitation project para sa Bulos Small Water Irrigation Project sa San Miguel, Bulacan. Ayon sa mga senador, nananatiling sira-sira ang naturang dam sa kabila ng 50 million pesos na ginamit para ito'y maisaayos. Sinabi naman ni Administrator Guillen, nakahanda itong sumagot kung sakali na ituloy ng Blue Ribbon ang pagdinig. Gayunman, binigyan din ng opisyal sa loob ng kanyang termino ay walang ginastos ang NIA na 50 million pesos para lamang sa rehabilitasyon ng naturang dam. Sa katunayan niya, nadatnan niya na gano'n ang sitwasyon ng naturang proyekto. Matapos umano siyang umupo bilang hepe ng NIA, nangailangan pa ng dagdag na rehabilitasyon, kinausap naman niya ang kontraktor ng Bulo Dam upang ito mismo ang gumastos ng rehabilitation, bagay na ginawa naman ng kontraktor. Ayon pa kay Administrator Guillen, kung sakaling itutuloy ang pagdinig, nakanta siyang humarap kasama ang buong team upang masagot ang katanungan ng mga senador. Ay, magandang umaga ho sa mga taga Binangonan, Rizal naman. Nandyan ho yung most prestigious project ngayon, yung St. Monique Ballet. Ito po ay merong townhouse model na Bianca. 2-story house yan with balcony na ang pwede ho ninyong magamit ay 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede maabil through Pag-ibig Financing at 20,000 pesos monthly o less than 20,000 monthly, payable in 30 years. Pwede ho kayo makipag-ugnayan dahil mag-weekend, pwede kayo mag-tripping sa 0917-719-7908. St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon, dyan po sa Binangonan, Rizal. Yung bang pagkagising nyo sa umaga, punta kayo ng balkon. Ang sasalubong sa inyo, malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Magandang umaga sa mga taga Taipei, Taiwan at mga taga Borneo. May huli na si Sherwin Alvaro. Sherwin! Yes, good morning kay Angel dito nga sa napakagandang komunidad na ito ng Barangay West. Linis, ha? Linis, ha? Diba? Fort West Street, dito yan sa Barangay West Crame sa San Juan City. Nahuli natin tong bahay na ito na nandito sa may baba nga lamang, ha? Pababa lang tayo. Yan, tignan mo, ha? May underground, ha? Pagpasok mo sa underground, andito na malaking TV, ha? At nanonood ng mga baby tour, ang dami nila, ang kukit nila, mga nanonood yan ng DZRH TV. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Mr. Angelo Palmones. Kamusta na po kayo, sir? George po, Jojo na lang. Tatay Jojo De Leon ng West Crame dito sa San Juan. Palagi kayo nakasunod sa DZRH. Yes po. Umaga pa lang, pagising, bukas na yan. Talaga? Opo. Anong oras kayo nagsisimula manood? 4 o'clock. Alas 4 ng umaga. Talagang magandang umaga Pilipinas. Opo.
Oh, at sino pa rin yung announcer tuwing umaga? Angelo Palmones. Si Kuya Angel Palmones, meron kang 1,000 pesos! Salamat, Mr. Angelo Palmones. At ako, syempre, Siyempre sa DCRH. Oh, diba yan, maraming salamat din. At meron ka rin grocery ng DCRH. Salamat po, salamat. At syempre, dahil nasa loob tayo ng bahay, meron ka rin DCRH umbrella. Maraming po salamat. Nakapayos sa loob ng bahay. Teka, Sherwin, nasa underground yan. Paano mo narinig na nanonood sa TV? Ganun kalakas? Pero malakas yung volume. Saka nung tanongin natin yung si tatay, asa ka kanina galing tayo? Bumili pa pandesal. Pero nakabukas yung TV. Nakabukas yung TV. Nadidinig mo kagad. Opo. Yes. Huli, di ba? Huli. Umaga, nahuli ng buenas. Ayan. Okay, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa aking tumutok sa DZRH Pasko Panalo promo race number 6, Sugarin Battle para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alparo. Ay, paano po? Di bukas magkarinigan na ho tayo. Hindi pala, sa linggo pala. Alas 4 sa Radyo Henyo na ho tayo magkarinigan. Happy weekend! Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po ito sa Angelo Palmones, nag-iwan ho sa inyo ng isang magandang umaga. Ang ating quote of the day ay galing po sa German philosopher na si Friedrich Nietzsche. Ang sabi niya, they muddy the water to make it seem deep pa. Parang mga investigasyon daw yan. Bulabugin mo para kunwari malalim. 2x2 at ACS Balita, susunod na in just a while. Maganda umaga, Pilipinas!